Madayo nga adlaw matinians, Pebrero 24, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ugan niya ang atong mga headlines. Memorandum of Understanding alang sa Reclamation Project gipirmahan na. Sa gunsong landslide sa Badas, atong sutaon ang hinungdan. Pirma sa People's Initiative, pwedeng bawion suma sa COMELEC. Mati LGU gipasidunggan sa DepEd Region 11. Artificial reefs giplastar na sa Puhada Bay. Ug sa atong feature, Prisma de Oriente Art Exhibit giablihan na. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Formal na nga gipirmahan tali sa City of Mati LGU ug Philippine Reclamation Authority kon PRA ang Memorandum of Understanding kaniadtong miaging simana alang sa pag-formalize sa Mati City Reclamation Project. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Marie Gastanes. Gipirmahan na nila City of Mati Mayor Michelle Nakpil-Rabat ug Philippine Reclamation Authority General Manager ug CEO Engineer Cesar Shador Jr. ang Memorandum of Understanding kon MOU alang sa pag-formalize sa Mati City Reclamation Project. Ang pinirmahay nahitabo niadtong Pebrero 15, 2024 didto sa PRA office sa Kauluhan. Ang Mati City Reclamation Project usa ka plano sa lokal na panggamhanan alang sa pag-reclaim sa usa ka bahin sa Pujada Bay aron sa pagpatukod sa Phase 2 sa City of Mati Fishport Complex ug planong pagpalapad sa Mayor FGR Park and Baywalk. Niadtong Nobyembre 25, 2019 pa nagsumitar og sulat ang City of Mati LGU ngadto sa PRA isip pagsubay sa Section 17 sa Republic Act No. 7160 kon ang Local Government Code of 1991. Sumatotal 57.9848 ka ektarya ang planong reklamasyon, diin ang 50 ka ektarya niini alang sa Fishport ug ang nahibilin alang sa expansion sa Baywalk. Ang MOU nagsilbi nga giya nga dokumento nga naglatid sa mga kinahanglanon, timeline ug proseso alang sa pagripaso ug ebalwasyon sa proyektong reklamasyon. Yan tayo ng guidelines ng Philippine Reclamation Authority or PRA. Ano sa ni ma'am? Na anong dapat himuon? Ito yung sa ating project sa Fishport, di ba? Okay. Kasi pumasok tayo sa dagat. Oh, yes. So, ang sinasabi diyan, nagtambak tayo ng yuta, nagre-reclaim tayo. Nagkuha tayo ng parang yuta, ibabunta na nilagay natin sa dagat. Okay. So, yan yung Fishport. Dako usab ang pasalamat ni Mayor Rabat tungod gitugutan siya sa PRA sa reklamasyon na iyahang plano. Gisiguro usab ni Mayor Rabat na iplastar niya ang mga residenteng maapektuhan sa reklamasyon, ilabi na sa mga residenteng anaa sa dagat nagpatukod ug balay.
Ang pagperma sa maong kasabutan timailhan lamang sa usa ka responsableng pasalig alang sa mga kalambuan nga nakatumong sa kaayuhan sa komunidad ug sa rehiyon. Kini si Ethel Marie Gastanas para sa Ang Mati Karon. Human sa pipila ka simanang pag-ulan sugod sa miaging bulan, sagunson usab ang insidente sa pagdahili sa yuta sa usa ka parte sa National Highway sa Barangay Badas. Ang ugat hinungdan tungod sa nagtubod nga tubig sa taas nga bahin sa maong buntod. Si Nash Tiguelo sa report. Bisan og wa na kayo gaulan sa dakpian sa Mati sa nilabayng semana, padayon lamang gihapong nakasinati sa pagdahili sa yuta ang usa ka parte sa National Highway sa Barangay Badas. Pinakaulayng insidente sa landslide nahitabo niadtong Pebrero 15 sa gabii didto sa Pulang Pantad. Ugat hinungdan niini sumala sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office, mao ang nagtubod nga tubig sa taas nga bahin sa bukid nga makita sa atong drone footage. Sa pagkakaron, igo na lamang mag-clearing operation ang DPWH ug lokal nga panggamanan human sa matag insidente sa landslide sa maong lugar. Parayon usab ang kahimangno sa tanang mga motorista nga magbantay sa pag-agi sa maong lugar, ilabi na inig abot sa kagabinon, diin kasagarang mahitabo ang pagdahili. Samtang gatukod usab og evacuation center ang Mati CDRMO sa Tagawisan Barangay Badas ug gitakdang mahuman sa katapusan sa Marso. Ang maong evacuation center kaya mo cater gikan 50 to 100 ka modular tents sa panahon sa kalamidad. Ang maong evacuation center gigahinan og budget na 46,598 pesos gikan sa national government. Kung hindi ako nagkakamali, the budget allocated was about 46,598,000. It's almost 46,700,000 or 600,000. It's a budget of the national government, pinadaan sa ating Office of Civil Defense Region 11 and DP o Department of Public Works and Highway. At dinonate sa atin because as far as evacuation is concerned as project by the national government, most of the municipality and city of Davao Oriental was already given except us. At kung hindi ako nagkakamali, parang may baray-baray din ang wala pa. But the rest, binigyan na talaga. So we are very lucky because we have that. At sana lang, let us just hope and pray na magamit sa for other purposes, not for evacuation. Because if we'll be using that for evacuation, that means something is happening in our city. Sa pagkakaron, aduna nay duha ka dagkong evacuation centers ang City of Mati LGU nga nahimutang sa Barangay Science ug Barangay Badas. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Available na sa buhatan sa Commission on Elections ang withdrawal form alang sa mga individual na gustong bawion ang ilang mga pirma sa People's Initiative Petition nga nagtumong amendyahan ang 1987 Constitution. Kini samtang gisugda na usab ang proseso sa pagparehistro sa mga botante alang sa 2025 national ug local elections. Si Jilbis Jean Patalingog sa report. Sa mga may pirma sa People's Initiative nga petition form sa milabayng bulan, mamahimo ninyong i-withdraw ang inyong pirma sa maong dokumento pinaagi sa withdrawal form nga mamahimong kuhaon sa buhatan sa Commission on Elections dinhi sa Dakbayan sa Mati. Gi-anunsyo sa nasudnong buhatan sa Commission on Elections COMELEC ang pag-issue og withdrawal forms alang sa mga individual nga gustong bawion ang ilang mga pirma bisan og walay ibutyag nga rason. Ang People's Initiative na gitawag nga Power of the People gilakip sa 1987 Constitution ug giregulate sa Republic Act 6735 na ilhan usab nga the Initiative and Referendum Act. Kining maong lakang usab ang gigamit alang sa kontrobersyal nga tumong nga amenyendahan ang 1987 Constitution. Alang sa transparency ug accountability, ang COMELEC mihimo og withdrawal forms nga anaa na sa ilang lokal nga mga buhatan nga nagtugot sa mga individual sa pagbawi sa ilang mga pirma gikan sa PI petition. Apan ang pagdawat sa withdrawal form sa COMELEC giklaro is a procedural step alang sa recording purposes lamang. Wala kini nagpasabot og formal nga desisyon sa kahimtang sa petisyon sa PI. Taliwala niini nga kalambuan gibaliwala ang mga withdrawal form sa People's Initiative for Reform, Modernization and Action konpirma luyo sa pagpangulo ni Lead Convener Noel Oñate nga nakakolekta na og mga pirma gikan sa 19% sa kinatibuk-ang rehistradong mga botante sa tibok nasud.
nga milapas sa gikinahanglan nga threshold alang sa PI sa pagpadayon sa pag-amyenda sa konstitusyon. Samtang giundang na ang pagdawat ug pagdokumento sa mga signature sheets alang sa PI kaniadtong Enero 29 alang sa dugang pagsusi sa mga giya nga nagdumala sa maong inisyatiba. Sa laing bahin, gisugda na ang voter registration period para sa Mayo 12, 2025 nga midterm elections, nga naglangkob sa 7 ka bulan nga panahon sa pagparehistro sa mga botante kaniadtong Pebrero 12 ug mulungtad hangtod sa Setyembre 30 sumala sa COMELEC. Ang mga kwalipikadong Pilipino kon katawhan sa mati ingon man mamahimong moadto sa buhatan sa election officer o satellite registration sites gikan Lunes hangtod Sabado sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Sa pagparehistro kinahanglan ang mga mosunod na dokumento. Mahimong bisitahon ang official Facebook page sa COMELEC Mati para sa mga dugang detalye. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Mati LGU gipasidunggan sa DepEd Region 11. Artificial reefs giplastar na sa Puhada Bay. Ug sa feature, Prisma de Oriente Art Exhibit giablihan na. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Naga-recover pa ba ka sa inyong panagbuwag? Usa ka proposal ang gisangat sa House of Representatives nga nagtumong sa paghatag og heartbreak leave ug emotional nga suporta sa mga empleyado nga napakyas sa gugma. Matud pa ni Cagayan de Oro City Representative Lordan Suan nga nagpropose sa Heartbreak Recovery and Resilience Act kon House Bill 9931, ang tumong sa maong balaudnon mao ang pagtabang sa mga empleyado nga nag-antos tungod sa panagbuwag. Kay kuno kini makaapekto sa ilang emosyonal ug mental nga kaayuhan ug mahimong mosangpot sa pagkunhod sa pagkaproduktibo. Busa alang sa atong pangutana karong semana, uyon ka ba sa sugyot nga pagpatuman sa Heartbreak Recovery and Resilience Act sa trabahoan? Tara, uban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Dapat. Gano? Bakit? Kasi yung may broken heart, hindi siya makakakonsentrate ng trabaho. Iniisip niya yung syota niya, nagkahiwalay sila, nag-broke sila. Eh, siyempre, ma-stress yun, baka maloko. Maganyan yung lalaki, hiniwalayan. Yan ang mga mababaw masyado ang ilam. Pusong mamon. Mamon man sila. Uyon, uy. Gano'n uyon nga? Ang uyon ko? Oo. Dili mo kumusupak? Oo. Uyon yun. Uyon ko na. Malipsa. Para mawala yung kagul, problema ba? Uyon ko tungod kay nakita man nato nga doon ay failure sa iya ang gibati. So angay nato siya nga tagan og panahon, at least naman makatabang pud ta sa iya nga kinabuhi. Nga dili pud siya maputol. Para makarelax sila sa bisay sa lang kadlaw, ana lang. Uyon kayo, uyon. Ano man sir? Kay para kin-hearted magaya para makarelax siya ang stress niya. Kung sa ako lang siya nga case, dili ko muuyon kay dili man siya obliged, dili po siya related sa work if broken ta. Pag sa other po nga side, atag consideration, especially po katong mga emotional nga mga tao. Kay sometimes they need to rest po para po makapag-isip kung saan angay ng buhatan. Okay, uyon ako na kay pangapahaway. Oo, uyon ma'am. Ano man sir? Kanang maka-relax mo lagi sa kadlaw. Oo, ayun. Bakit? Para makarelax ang isa ka tao. Ug mao kana ang mga tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping!
Gipasidunggan sa Department of Education sa Rehiyon 11 ang City of Mati LGU tungod sa feeding program ni inialang sa mga estudyante. Ang maong programa gisugdan ni Mayor Michelle Nakpilrabat aron wag tangon ang malnutrisyon ilabi na sa mga kabatanunan. Si Jasmine Tia sa report. Ni dawat og award ang City of Mati LGU isip major stakeholders sa gipahigayon na 2023 Regional Awarding and Recognition Ceremony for School-Based Feeding Program kon SBFP hapon sa Pebrero 16 sa Hotel de Crisbel, Digos City. Ang maong awarding gipanguluhan sa DepEd Region 11. Adunay 12 ka mga stakeholders ang gi-awardan atol sa maong seremonyas apil na ang City of Mati LGU. Kauban sa DepEd Mati City Division tungod sa pagpangusog na implementasyon sa Operation Busog-Lusog Talino Central Feeding Kitchen o mas giila na kusina ni Nanay Alagang Matibay na programa. Gawas sa City of Mati LGU, midawat sabog awards isip stakeholders ang lokal na panggamhanan sa Igacos, Tagum City, Santa Maria sa Davao Occidental, Digos City ug LGU sa Kapalong. Samtang ang nabilin na unom na midawat sa awards mao ang Maans Bake Shop sa Regional Office, Australian Foundation for Fostering Learning in the Philippines INC or AFLIP sa Davao City, Jeremiah Bread and Pastry sa Davao de Oro, PTA President sa Tuban Elementary School, Iglesia ni Cristo Tibanban Lokal sa Davao Oriental ug ang Sotelo Heart Foundation sa Panabo City. Mitambong ug mikuha sa award si City Councilor Tara Marigayta isip representante ni City Mayor Michelle Rabat. Ang SBFP subay sa Oplan Kalusugan na programa sa DepEd ug sa administrasyon ni Mayor Michelle Rabat. Padayon na. Tapos meron na din tayo, I think i-feeding na rin sila sa milk bars. Ang provider ng milk bars is yung ating Carvena. The same goes para sa ating mga daycare. Padayon na nagdahom ang DepEd Region 11 na mas mudaghan ang mga programa sulod sa rehiyon. Subay sa SBFP, aron mas daghang bata ang matabangan sa paghatag og saktong nutrisyon samtang gatuon sa eskwelahan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Gibutang nasa ilawom sa dagat ang mga artipisyal nga bahura sulod sa pipila ka lugar sa Pujada Bay. Ang maong proyekto gipasiugdahan sa usa ka langyaw nga grupo kauban ang Davao Oriental State University nga gisuportahan usab sa City of Mati LGU. Si Peter John Buencamino sa report. Human miabot ang mga materyales nga clay bricks gikan sa nasod sa Switzerland nga pagagamiton sa Coral Reef Regeneration Project gisugdan na sa RRR-EE-FS kauban ang Durso Regional Integrated Coastal Resource Management 11 ang pag-assemble sa artificial coral reef niadtong Pebrero 13, 2024 sa mga piling lugar sulod sa Pujada Bay. Kahinumduman nga kaniadtong Pebrero 2, 2024, usa ka consultation meeting ang gipahigayon sa Dorso Boardroom nga gitambungan sa mga stakeholders sa RRR-EE-FS nga mao ang mga mosunod. Sumala pa sa International Union for Conservation of Nature, kun IUCN, human activities ang usa sa hinungdan sa pagkamatay sa mga corals, pagkahanaw sa mga marine species o pagkadaot sa marine ecosystem. Tumong sa RRR-EE-FS nga magpabiling buhi ang marine ecosystem nga usa sa ginakuhaan sa atong pagkaon, panginabuhian ug mapadaghan ug maprotektahan ang marine life. Gikumpirma ni Dorso President Dr. Roy G. Ponce pinaagi sa usa ka Facebook post niadtong Pebrero 13, 2024 nga anaan ang proyekto sa final stage niini diin ang pilot test installation sa clay bricks nga mamahimong artificial coral reef regeneration project. Gibutyag sab niya nga Dorso ug City of Mati LGU kauban ng RRR-EE-FS magpatukod og production facility alang sa clay brick aron dili lamang ang Pujada Bay apan apil na sab ang mga kadagat sa mga sikbit nga lugar ang makabenepisyo niini. Sumala pa ni Dr. Leia Jimenez, head sa Regional Integrated Coastal Resource Management sa Dorso, ang Coral Reef Regeneration Project sa orihinal nga plano adunay duha ka mga area of responsibility apan sa kakulangan sa clay bricks usa pa lamang ang napatukod nga nahimutang sa sitio Manggihay sa Barangay Bobon.
Ang coral reefs usa sa pinakaimportante nga kabahin sa marine ecosystem, diin dinhi makita ang mga klase-klaseng marine species, kinisab ang lugar kung diin nagapadaghan ang mga marine life. Ang coral reef sab ang nagabuak sa mga dagkong bawod nga usa sa hinungdan sa coastal sand erosion. Ang pagkonserba ug pagprotekta sa kinaiyahan ug ang atong mga kadagatan dili lamang responsibilidad sa usa ka ahensya apan sa tibuok katawhan sa kalibutan. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Mabulukon nga giablihan ang Prisma de Oriente Art Exhibit didto sa Jing Kayakay Rabat Art Gallery ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Pebrero 17, 2024. Ania ang report. Ang Pebrero dili lamang bulan sa paghigugma. Apan panahon sab kini aron iselebrar ang mabulukon nga natad sa arts diri sa Pilipinas. Isip sabay sa selebrasyon sa National Arts Month, giablihan na ang Prisma de Oriente Art Exhibit didto sa Jing Kayakay Rabat Art Gallery sa Barangay Dahican ning Dakbayan sa Mati kaniadtong Pebrero 17, 2024. Ang exhibit masaksihan sulod sa usa ka bulan ug naglangkob ug maanindot nga mga paintings ingon man hand-woven crafts nga gama mismo sa mga artist sa Prisma de Oriente. Ang Prisma de Oriente usa ka organisasyon sa mga proud local artists gikan mismo sa Davao Oriental na gilangkuban sa mga artist sa probinsya. Ang pag-abli sa maong exhibit na hisubay sa Presidential Proclamation No. 683 nga nagdeklarar sa bulan sa Pebrero kada tuig isip National Arts Month aron isaulog ang artistikong kabatid sa mga Pilipino inubanan sa pagpasidungog sa pagkadaiya sa kabilin ug kultura sa nasod. Samtang isip suporta sa lokal nga panggamhanan sa Mati, mitambong si City Tourism Officer Dashiell Indelible Jr. para ipadayag ang importansya sa pagpausbaw sa katahom ug natural na mga kabilin sa dakbayan pinaagi sa arts. Mas madaghan pa og maka-appreciate sa atong endeavor, no? Or ningon ko kato kay I was also an art conman, no? Nag-appreciate ko kay ang akong mga kids, they're into art also. So, I think na this is a challenge, no? To all of us. Dili na to, kung naman na tayo failure sa isa sa atong mga endeavor, let's think na kining atong ang ginahimo, it is for the betterment sa atong craft, sa atong skill as we express ourselves. Mapasalamaton usab ang tag-iya sa Art Gallery ug presidente sa Prisma de Oriente Organization na si Jing Kayakay Rabat ngadto sa City of Mati LGU tungod sa higayon na gihatag sa mga local artists aron ipasundayag ang ilang mga hinimo. Ang mga artistikong kalampusan sa syudad nagpamatuod lamang sa maabunda na talento ug kultura sa lumulupyo ini, ingon man tatak matinian. Ania ang atong dengue updates ug orden de Cotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpil Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Ubalik kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.